Para na yung picture, oh. Ang gandang tingnan, di ba? Oh, kakampings kami. Oh, progresibong grupo naman si Congresswoman Franz Castro, tapos Magdalo. Di ba magandang tingnan? Team Unity! Okay, ito sigaw natin. Sara Duterte. Sara Duterte! Impeach! Oh, sabay-sabay ha. Sara Duterte! 1, 2, 3! Sara Duterte! Impeach! Isa ba? Sara Duterte! Impeach! Hindi pa rin ito na-endorse doon sa Speaker's Office kasi ganito po yung magiging magiging proseso. Pag na-verify na yung endorsement, yung impeachment, yung tatlo na. May tatlo na kasi na impeachment complaint. Ang pinakahuli ay yung December 19. Yung una, December 2, December 4. Ito ay kapag ito po ay na-validate na, na-verify na yung impeachment, yung mga impeachment complaints, dapat ito ay dalhin na kay Speaker ng Secretary General. At si Speaker naman, dahil tatlo yung impeachment, i-endorse ito doon sa Committee on Justice. At Committee on Justice, sila na yung magko-consolidate ng impeachment complaint. Pero ang problema natin, ano po yung problema natin? Well, kung panahon po, hindi ko po masasabi na kulang sa panahon. Imagine naman nyo, December pa natin yun. Ibinigay. Ang makabayan nag-endorse ng impeachment complaint na isa lang. Yung yung isa lang yung ground or yung impeachment, articles of impeachment. Yung betrayal of public trust. Kasi encompassing na yon lahat. Okay? Noong mga ibang mga reasons for impeachment. So, nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng bara. At pasensya na po doon sa mga supporter or vloggers. Sorry na po nasabihin ko na lang po honestly yung nararamdaman natin. Ang nagkakaroon po ng problema dahil po doon sa, siyempre tinitimbang-timbang pa ng Kongreso yung bilang sa Senate kung makakakuha tayo ng enough na number, 2/3 yun, 16 para ma-convict si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Baka nagtitimbang-timbang pa. Ganon din ang ginagawa sa House of Representatives. Kaya lang ang problema natin, hindi naman timing eh. Ang tingin ko ang isa sa mga factor na nagpapahina sa atin ay yung mga statement Ayaw isunog ni Presidente. Sorry po kasi sinasabi ni Presidente ay hindi daw napapanahon ang impeachment. Payag ba tayo dito? Yes! Ang pagpapanagot ay walang panahon. Kasi sila gumagawa sila ng kasamaan o gumagawa sila ng anomalya sa ating pondo. May panahon ba yan? Wala! Every day nagkakaroon ng mga anomalya sa ating gobyerno. So walang panahon yan. Kaya ang pagpapanagot po natin kay Sara Duterte ay wala po sa sinasabing panahon. Kung gugustuhin, talagang mangyayari po. Itong impeachment na ito. At sana na lang po, sana po ay ang hamon ko po sa ating mga mamamayan. Pumunta po tayo sa lahat ng ating mga binotong mga kongresista. Alam niyo po ba kung sino mga binotong yung kongresista ngayon? Na nakaupo. Kailangan po natin ng lakas ng mamamayan, ng convincing power ng mamamayan. Anyway, ang boto po nitong mga kongresista na to ay nanggaling sa inyo, tama ba? At dapat pakinggan po ng mga kongresista ang gusto ng ating mga mamamayan.
Natakot ba tayo sa rally ng isang religious sect? Natakot ba tayo doon sa sinasabi nilang puno-puno ng 2 million o 1.5 billion? Natakot ba tayo doon? Hindi tayo natakot doon. Dahil minority lang yun, mas marami. Ang gusto ng impeachment, tama ba? Okay. So, ito po mga pagkilos natin, ilan lang ito sa mga sunod-sunod. Alam ko, noong January 16, nakita natin, di ba, nagkaroon ng misa. Yung mga tatlong nag-complain o nag-initiate, no? Kaya po, tayo po, magtutuloy-tuloy tayo. Hindi pa po tapos ang 19 Congress hanggang June, ano pa yan, June 30. So, halimbawa, June 29, natapos sa Kongreso, pwede lang maipasa doon sa Senate dahil ang Senate naman po, continuing institution yan. Pinalitan lang natin yung 12 doon, pero diretso pa rin siya. Kaya po, huwag tayong mapapanghinaan ng loob, huwag tayong nasisindak doon sa sinasabing 1.5 billion. Dahil kapag hindi po napanagot si Sara Duterte, ay may involved din ang mga korap sa gobyerno. Tama ba? Magpapatuloy ang korupsyon. Habang nagpapatuloy ang korupsyon at hindi na-impeach si Sara, at hindi natin napapanagot ang mga korap sa gobyerno, magpapatuloy ang kahirapan. Tama ba? 61% ang nagsasabi na nakararanas ng voluntary hunger. Diba? Nagugutom ang mamamayan. Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Yes, talagang nararamdaman ng mga mamamayan ang kahirapan. Dahil sa korupsyon, tama ba? Okay, at walang pagpapanagot doon sa mga tao na dapat na sigilin. Kaya ang ating hamon kay Presidente Marcos ay dapat niyang singilin. Kundi siya ay sisingilin natin. No? Dapat niyang singilin ang mga Duterte, si Sara Duterte. Panagutin doon sa ginawa niya sa Tondo. At siyempre, ang gusto natin ay panagutin niya, ikulong si Duterte. Tama ba? Okay, so sama-sama po tayo hanggang sa tagumpay, hanggang sa makuha po natin na matanggal at ma-impeach si Sara Duterte. Sama-sama ba tayo? Okay, so yun lang po. At muli, magandang hapon sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Ayan, so maraming salamat po kay Congresswoman Castro ng ACT Party List. At this point of time, I'd like to acknowledge the presence of Gabriela Party List Congresswoman or Representative Arlen Rosas. Okay, ang sunod po na magsasalita si Attorney Enzo, pero mayroon lang po akong sasabihin. Meron po nakalaan na question and answer portion para po sa mga vlogger, including the media na present ngayon. Pwede po kayong magtanong kay Congressman Castro kung ano po ang development ng na-file na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So at this juncture, bigay ko po yung microphone, syempre kay Attorney Enzo. Ayan, maraming salamat. Actually, gusto ko lang munang kunin yung pagkakataon kasi baka umalis na si Congresswoman Franz Castro. Gusto natin ipakita dito yung tunay na pagkakaisa ng mamamayan. Na dito, hindi natin tinitingnan ang kulay. Kita nyo, may pula. Kami sa kunyo blue. Nung elections, Lenny Robredo kami, katamping. Kasama rin natin dito ang Magdalo. So gusto ko, baka umalis na mamaya si Congresswoman Franz Castro, si Sir Eugene, ang second nominee ng Magdalo. Picture tayo muna dito, Sir Eugene. Tapos Mami Ping, yung mga nakapula sa promat ko, sino ang pwedeng tumayo dito? Tapos si Arlene, halika. Para na yung picture, ang gandang tingnan, di ba? Kakampings kami. Progresibong grupo naman si Congresswoman Franz Castro, tapos Magdalo. Di ba magandang tingnan? Okay, ito sigaw natin. Sara Duterte. Sara Duterte! Impeach! Sabay-sabay ha. Sara Duterte! 1, 2, 3! Sara Duterte!
Alder po, Montepili. Okay, so gaya ng sinabi ko kanina, bigyan po ng pagkakataon yung mga vlogger or including the media na magtanong po. So, pagkakataon nyo na po ito para malaman natin kung ano po yung development sa impeachment complaint na file po ng mga grupo na kinabibilangan nila Congressman or Congresswoman Castro. Yes, sino pong gusto magtanong? Ako nakatanong ako. Yes, depende. Magandang ano po ako, tanong ko lang po, kasi di ba yung impeachment, ako palagay ko lang, kung sa Congress, na tayo dyan. Ang isang pinapangambahan po kasi ng marami is pagdating sa Senado, dahil alam naman natin na may mga senador na pabor sa Duterte. Nakita naman natin, no, si Robin Padilla, no? Di ba ako yung, eto wait lang, correct niyo po kung tama o mali. Wala pa pong impeachment. Kasi nakapay pa lang. Pero meron ng sagot ni Robin. Wala na. Down na siya doon. So ang tanong po natin, gaano po ang porsyento na makukuha natin sa Senado? Kung eto pa lang, wala pa nga eh. Nagnunaw na si Robin eh. Yes. Medyo parang sa number, no? Tinitignan pa natin. Tinitignan din natin yung mga undecided na mga senador. So, siyempre, alam na natin yung pro, no? Yung mga pro Duterte at saka yung para doon sa impeachment. Kaya lang, kung titignan po natin, kaya nga sinasabi natin na kung hindi posible sa kasalukuyang set up ng mga senador o ng Senate sa ngayon, yung ating impeachment ay hindi pa rin yan mamamatay. Kasi ipapasa natin yan sa susunod na sa susunod na bagamat ito ay open question. Sa susunod na na susunod na Senate set up, no? At hopefully, yung sa susunod na Senate set up, mas marami ang for impeachment. Kaya dapat tignan nyo, no? Tignan nyo yung mga kandidato natin sa pagkasenador na dapat ay naninindigan sa tama, di ba? Anti-corruption, naninindigan sa pananagutan. At syempre po, lumalaban po sa korupsyon. Titignan natin yon kung mamimili tayo sa mga kumakandidatong senador. So yun po yung pag-asa natin. Okay? So sa ngayon ay hindi pa natin po talaga natitiyak yung number natin sa Senado. Maraming sa kung may mga nauna ng senador na hindi pa correct election na nagbigay na ng kanilang panig kung pabor sila o hindi, kaya ba yun kasuhan para mag-inhibit? Reklamo na mag-inhibit? Well, yun po ay syempre karapatan po ng mga senador, no? Kasi yung impeachment po, pag nasa kanila na po, sila na po yung magiging court or yung trial, impeachment court. Ngayon, nandun na rin sa mga senador, yung mga nagsasabi pa lang, hindi pa hinihiring, nagsasabi na siya nung kanilang posisyon. Well, kayo